Simula ng araw, sikat may dalang pag-asa. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at kumbagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat dyan muli mga kapatid sa Panginoon. Dahil siya'y tulungan. Glory to God, glory to God. Kaya mga pinagpalang mga anak ng Panginoon Diyos, let us welcome the Holy Spirit. Kabutihan sa hirap na nararanasan. Ayan, purihin ng Diyos, hallelujah, glory to Jesus. Kayang-kaya niyang wakasan. To God be the highest glory. Siya rin nakikinig sa atin, tayo ay kanyang mahal. Dahil siya ay... Ayan, batiin po kagad natin ang mga ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagbati sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Let us welcome the Holy Spirit. Isang maligayang umaga na naman mga kapatid sa Panginoon. Puso mo mapagkailanman, tinig sa itaas, ang tanging mong gawing gabay. To God be the highest glory. Ayan, hallelujah. I am blessed sa umagang ito, araw ng Huwebes. Ay, batiin natin kagad yung iba nating mga kapatid dyan, natin pong nakikita na nakaabang na kanina pa. Kila Sister Nelly sa Pigaw, magandang umaga. Ang pamilya sa Pigaw, kay Nanay Julieta, kay Sister Sandra Yamaguchi, Danny sa Pigaw, hallelujah, Nelly sa Pigaw, Melody sa Pigaw. Naku, grabe itong pamilyang ito. Talaga naman, pinagpalang pamilya. At syempre kay Sister Alexis Agustin, ang mga kaibigan po natin yan, kapatid sa pananampalataya, kay Ate Annabel de Sagon Miliet, na nasa General Trias, Cavite. At welcome po, kumusta po kayo dyan, Ate Norma Bedford, Sister Norma Bedford mula sa Melbourne, Australia. Diyan na namang mainit na talakayan ang ating pong pag-uusapan ng salita ng Panginoon Diyos. Kung bakit naman mainit ang salita ng Panginoon nagmumula sa trono ng Diyos na buhay. Salita ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Good morning kay Sister Ana Daisy Caspillo. At siyempre kay Sister Casey Cafe ng ganda ng apelyido Noy Cafe. Mula sa San Francisco, Llanera, Nueva Ecija. Taga-Cavite rin po ito. At siyempre kay Ate Shirley Arosena, good morning. Kay Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabulac, San Jose City. Glory to God. Sa ilang sandali po tayo po ay mananalangin na mga kapatid sa Panginoon. At siyempre sa ating pong kaibigan dyan, Pastor Abraham Flores, magandang umaga mula sa Santa Maria, Bulacan. Victory! Good morning din kay Pastora Grace Libriel at sa ating mga kasamahan po dyan sa Panginoon. Maligayang araw po at maging sa Canada mula kay Brother Sam Soto and family na nandoon po ngayon sa Canada. Okay, tayo po ay mananalangin at magpapasalamat sa Panginoon. Marami pong salamat dakilang Diyos sa umagang ito na kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataong makapagpuri at makapagpasalamat. Salamat po sa iyong banal na pag-iingat, Panginoong Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong pong ika nga po'y walang kamatayang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat kami sa mga kalakasang ibinibigay mo sa mga kagalingan ng aming mga karamdaman. Hallelujah. At hallelujah sa buhay po namin ito, Panginoon, na tunay nga po, Diyos, glory to God, na kami po ay inyong iniingatan at sinasamahan. Salamat sa mga buhay na binibigay mo sa hanging aming nalalanghap sa araw-araw sa pagmulat ng aming mata. Punong-puno kaagad kami ng pag-asa. Maraming salamat, dakilang Diyos, na hindi po nagbabago ng kanyang pag-ibig. At dalangin namin, O Diyos, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo, O Diyos, ano man ang nagawa namin.
na kontra po sa iyong kalooban, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran at kami po ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ano man ang aming inisip, sinalita at ginawa, patawad po, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. At sa oras na ito, dalangin namin, O Diyos, ang iyong banal na pag-iingat, ang iyong paggabay, at especially ang aming mahal na bansa ay patuloy naming itinataas po sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng opisyalis ng aming bayan ay makakilala sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At tunay nga po, Diyos, apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat. Hallelujah. At patuloy namin pinuputol ang gawa ng dyablo sa buhay namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa Diyos po ang papuri, sa Diyos ang parangal, at sa Diyos po ang pasasalamat. Kayaan po ninyo, Diyos, na maging ang mga nanonood sa oras na ito, Panginoon, ay makaranas ng iba yung pagpapala sa gabay ng banal na Espiritu Santo, makaranas ng iyong kapangyarihan at makaranas, Panginoon, ng mga favor and blessing mula sa Diyos na buhay. Marami pong salamat, Ama. To God be the highest glory. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Good morning mula po dyan sa Maribelas, Bataan. Kay Sister Renalyn Nolasco. Ayan, yung mga taga-Tondod po dyan, kay Ate Roxanne Nunez, magandang umaga. Kay Ate Telma Librel, kay Ate Carol ng Muñoz, Nueva Ecija. Good morning po sa inyong lahat dyan. At siyempre doon po sa aking mga kamag-anak na nakakapanood dyan, kay Gina Realeza, kay Pastora Marina Masiklat ng Concepcion, Tarlac. Ayan, belated happy birthday kay Sister Sandra Yamaguchi. For Kingdom Favor. Good morning kay Pastor Romeo Baroga. Okay, tayo po ay magpapasimula na po ng ating pong pag-aaral. Ano po, medyo na-delay po tayo, nagkaroon ng technicalities po doon sa ating internet. Hallelujah, good morning, good morning. Salubungin kagad natin ng masiglang pampasiglang bilang, yung ating pong mga katawan ay dapat na umindak-indak. Ayan, medyo igalaw-galaw po natin ng mga nilulumot nating mga katawan. Hallelujah! Okay, ito pong ating pong pag-uusapan, mga kapatid, ay yung patungkol po sa dalawang magkapatid. Siyempre, pag pinag-usapan po ang prodigal son, alam na natin ang kwento ng prodigal son na nilustay niya ang kanyang kayamanan, at inubos sa kalayawan, inubos sa walang mga kakwenta-kwentang mga bagay. Hallelujah! At ito po ay ay nakita natin ay yung error nung isa, yung bunso. Magkapatid po kasi ito. Ngayon ang pag-uusapan natin yung tungkol doon sa panganay, okay? So, babasahin po muna natin, basahin natin sa aklat ng Lucas. Ito po yung pinamagatan po natin na yung pong kapatid ng prodigal son, o the brother of the prodigal son. Okay, so tingnan po natin kung ano po ang nakalagay po dito sa aklat ng Lucas chapter 15 po, verse 25. Makikita po natin ito, mga kapatid, nakalagay po dito. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinpatay ng inyong ama ang pinatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, "Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman ay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang ama, ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya." Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo." Ulitin ko. Sumagot ng ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan."
Hallelujah! Napakagandang kwento po nito mga kapatid sa kasaysayan po ng Biblia. Isa sa pinakapaborito po natin sapagkat ito po ay kitang-kita po natin kung papaano ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang dakilang pag-ibig. Sa matagal na panahon ng pagsisilbi ng panganay sa kanyang magulang, hindi niya inaalintana ang hirap, nagtatrabaho siya, trabaho dito, trabaho doon. At sa hindi inaasahang pagkakataon yung kanyang kapatid na bunso ay humingi na ng mana. Buhay pa yung ama, humingi na ng mana. At ang ginawa ng bunso ay nagliwaliw, nilustay ang lahat ng kanyang salapi sa kung saan saang ikangay lugar at natutong magbisyo at nung maubos na ay bumalik sa kanyang magulang, sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. Ayan. Marami pong makaka-relate po dito mga kapatid. Especially po yung mga bumabalik sa Panginoon, especially yung mga nagnanais na makasama at makapiling muli ang Diyos. Ito po yung magandang larawan mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit ko po nasabi? Makikita natin dito yung sentimiento ng panganay. Ano si kanyang sentimiento? Makikita natin dito yung basihan niya. Nilustay ng kapatid ng anak mong ito, sabi niya, nilustay ng anak mo ito sa masasamang babae ang kanyang salapi, inubos, tapos ngayon pinagpatay mo ng matabang guya. Samantalang ako, tagal-tagal ko nang naglilingkod sa iyo, ni minsan hindi ako makapagpatay o makapaghanda para sa aking mga kaibigan. Nako, napakaganda po nito mga kapatid. Naway patnubayan tayo ng banal na Espiritu Santo sa ating pagsasalita upang makapagbigay ng kapurihan sa dakilang Diyos. At ang sitwasyon na ito ay makikita po natin, ito po ay maraming makaka-relate. Na masama ang loob niya, pagod na pagod siya sa trabaho, tapos itong naglustay na kapatid, itong nagwalang kapatid, itong nagrebelding kapatid, nung bumalik, ipinaghanda pa ng kanyang ama. At na nagsisintimiento siya, sabi niya, sa tagal ko nang naglilingkod sa iyo, ni minsan hindi mo ako binigyan, ni minsan di ako nakapagkatay. Hallelujah. At ako ay talagang sumasama ang loob. Ayaw pumasok. Makikita natin dito yung kwento. Ayaw pumasok nung panganay doon sa loob at upang makisalo sa handaan. Nako, napakadami pong ganyan mga kapatid. Makikita po natin na marami. Sabi ko nga po sa inyo, alam nyo po, majority po ng ating po mga pinag-uusapan po dito ay meron pong connection sa aking personal na buhay. To God be the highest glory, hallelujah. At syempre, nagsisentimento ito, tagal-tagal na naglilingkod ni minsan hindi siya nabigyan. Tapos itong Suwael, itong rebelding kapatid niya, ay pinaghanda, hallelujah. Alam nyo, sa sitwasyon po ng buhay mga kapatid, ay grabe. Kapag ka may bumabalik, yung seryoso. Kapag ka may mga nagre-rebelde, tapos gustong magbalik loob sa Panginoon, ganito po yung ipinapakita ng Bible na attitude ng ating Ama sa Langit na nagagala. Kasi naalala ko yung mga salita sa Bible, sabi niya, mapalad yung mga taong nagiging dahilan na parang ng pagbabalik loob ng mga taong nagnanais magbalik sa Panginoon. At syempre, sabi nga ay naggagalak ang buong kalangitan, nagdiriwang ang buong kalangitan kapag may mga masasamang tao na nanunumbalik sa Panginoong Diyos. Pero dito sa sitwasyon po na ito mga kapatid, nakita po natin na parang hindi masaya yung kanyang kapatid. Lumabas yung salobin niya na bakit naman ipinaghanda ninyo siya, tapos yung the best pa yung ibinigay, samantalang ako'y matagal nang naglilingkod, hindi ninyo ako binibigyan. Nako, marami ito mga kapatid na pag kami nagbabalik loob sa Panginoon, yung iba'y nakasimangot. Ay nako. Imbis na tayo'y makisaya, sabi nga ay makisaya tayo sa dapat na nagsasaya at malungkot tayo sa mga nalulungkot, yung kapighatian ng iba'y makipamighati din tayo. Pero yung mga ganitong sitwasyon, kapag may nagbabalik loob sa Panginoon, dapat masaya po tayong lahat mga kapatid. Dapat
kapag may nagbabalik loob at nagsisisi, ipinakita nito ano sabi ng anak. Pag binasa po natin yung kwento ng prodigal son, mababasa po natin last part po ito. Ito yung part 2, yung bunso, ang nakita natin, yung buhay ng prodigal son. Nung siya bumalik, sinalubong ng ama, sabi nung nagrebelding anak, Ama, hindi ako karapat dapat na tawagin mong anak. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alipin. Pero hindi ganun eh. Hindi ganun ang trato ng ating ama eh. Kapag kami nagbabalik loob sa Panginoong Diyos, anuman ang kanyang pinagdaanan, welcome na welcome sa ating amang makapangyarihan. Kahit pag-aano kalaki ang pagkakamali ng isang tao, ang Diyos po ay natutuwa kapag nagbabalik loob sa Diyos. Kapag kami mga taong ipinapakita yung sinseridad ng kanyang pagsisisi, nagagalak ang buong kalangitan. Hindi natin pwedeng husgahan katulad ng naging attitude nitong kapatid na panganay. Sabi niya, nilustay lang niya sa masasamang babae ang kanyang salapi. Pagkatapos ipinaghanda mo, tandaan po natin, hindi natin hawak ang isipan ng Diyos sa mga taong totoong magbabalik loob. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng ihanda ng Diyos sa mga taong nagbabalik loob. Ganito tratuhin ng Diyos ang mga taong nais niyang bigyan ng kaligayahan sapagkat natutuwa ang Diyos. Makikita po natin dito kapag may mga taong nagbabalik loob sa Panginoon sapagkat maraming tao mga kapatid sa sitwasyon na ito. Hallelujah. Ay talaga naman po mga kapatid ko na ang sitwasyon ay ganito. Natutuwa ang Panginoon sa mga nagnanais magbalik loob sa Kanya. Talagang ipinaghahanda ng Panginoon. Alam niyo po maraming parable ang Panginoong Hesus sa Bible. Katulad nung naghanda siya yung the feast of the rich man. Yan po ay larawan ng Panginoon na naghanda siya ng marahabang table, ng maraming pagkain. At sabi niya doon, mag-imbita kayo, imbitahan nyo at anyayahan nyo yung maraming tao. Ay merong kwento doon na hindi tumugon yung mga unang inanyayahan. Kaya ang ginawa sabi ng Panginoon, hanapin nyo pa iba. Kaya kung mga pingkaw, mga pulubi ang naimbitahan. Kasi yun ang pinapahanap ng Diyos. Kaya ibig sabihin, kahit sinong klase ng tao, kahit sino, kapag nagnanais bumalik sa Panginoon, welcome sa Diyos na buhay. Pero sa loob ng iglesia, alam nyo, sa loob ng iglesia, minsan merong mga taong hindi masaya kapag may tinatawag ang Diyos. At pag may bumabalik, halimbawa, kapatiran natin sa pananampalataya, meron naman kasing bumabalik, nakakaloko lang eh. Hindi naman seryosong nagsisisi eh. Oo, magandang tanggapin yung mga taong talagang seryoso sa buhay, na magbabalik loob sa Panginoon, na humihingi ng kapatawaran, at talagang seryosong magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hindi ko masisisi yung iba, pero dito sa pinapakita, pag seryoso, itong usapin natin na, kapag ka seryoso, welcome po ito sa ating kaharian ng Diyos. Meron naman akong nakikita, kunyaring nagbabalik loob, paglabas naman, hindi naman talaga nagbabalik loob. Makikita mo, kasisimba pa, makikita mo sa tongitan. Hindi po tayo nagmamalinis. Ang sinasabi ko lang, kapag seryoso, magandang tingnan yung mga kapatid na totoong seryosong nagbabalik loob sa Diyos. At matindi ang Ama, ipinaghahanda niya. Kaya nga sa ating tayong mga makasalanan, kapag nagsisi sa Panginoon, ganito ang ginagawa ng Ama, malapyastang pagsalubong. Hallelujah! Ganyan tayo tratuhin ng ating Panginoong Diyos. Malapyesta ang pinaghahanda niya. Ito'y larawan maging pag tayo nakarating sa langit. Ito mas matindi na lalo pag tayo nakapasok lahat sa kalangitan. Diba? Talagang katakot-takot na pagdiriwang sa kalangitan. And nangako ang Panginoon na I will prepare a table in the book of Psalms chapter 23. I will prepare a table before the eyes of your enemy. Hallelujah! Ganyan ang treatment ng Ama sa mga nagbabalik loob. Malapyasta, mga kapatid. Victory! Pero itong buhay, yung attitude ng kanyang kuya, kapatid ito, hindi lang, sabi nga, kapatid pa to sa laman, imbis na magsaya, sabi nung katulong, nung umuwi siya,
Ano meron? Bakit nagkakagulo sa bahay? Naku, dumating na po ang inyong kapatid na pinaghanda ng inyong ama na pinagpatay ng matabang guya. At sapagat umuwi at bumalik siya na walang sakit, malakas, buhay at walang sakit. Ay nako, sabi ko nga, sana ganun lagi pag kami nagbabalik loob. Natotoo. Naku, nung dinanas ko nung ako po yung aking karanasan nung araw, nakakalungkot na nakakatuwang nakakainis. Ay nako. Sabi ko, dito naman sa atin, welcome naman po basta nagpapakita ng seryoso ay paglapit po sa Panginoon. Ang Diyos kasi, kung seryoso tayo na bumalik sa Panginoon, mas seryoso ang Diyos. Ay nako, nagagalit itong kapatid. Sabi niya, ang dami kong ginawa, wala man lang ako natanggap. Sabi nung ama, eto na yung maganda doon sa ama. Sabi niya, diba, kinausap niya, anak, alalahanin mo. Ito, babasahin ko sa inyo. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Hindi nagkaroon ng contentment. Kumbaga, ikukumpara natin, yung kapatid, alam natin yung pagkain na ng baboy ang kinakain niya, di ba? Siya, hindi siya nakukontento. Kumakain siya sa hapagkainan kasama ang kanyang ama. Samantalang yung kanyang kapatid kumakain kasama ang mga baboy. Di ba? Hindi siya marunong mag-analyze. Ang nakita niya ay inggit sa katawan. Maraming ganyan na kapag pinagpapala ang mga Kristiyano na nagbalik loob sa Panginoon, marami sa ating mga kapatiran kahit kapwa mananampalataya naiinggit sa pag-asenso ng iba. Imbis na matuwa, imbis na magsaya kapag binibigyan ng pabor ng Diyos, iba nalulungkot at naiinggit sa katawan. Marami pong ganyan mga kapatid. Sabi ko nga, ano ba naman yan? Paano tayo? Kaya tayong buhay Kristiyano hindi umaasenso. Kasi imbis na magalak tayo doon sa mga binibigyan ng pabor ng Panginoon, yung nakakaranas ng mga blessing ng Panginoon, iba ang ating tingin. Nag-iiba yung ating pananaw sa mga taong binibless ng Panginoon. Hindi yung sasabihin natin, ang yabang, umangat lang, gumanda lang ang buhay, mayabang na. Hindi po, kapag binibigyan ng pabor ng Panginoon, binibless ng Panginoon, magalak po tayo. Baka sabihin nyo iba, bakit ako tagal-tagal ko nang nagpapastor, tagal ko nang Kristiyano, hindi pa rin ako pinagpapala ng Panginoon Diyos. Nakakalimutan po natin na inihanda na ng Panginoon ang para sa atin. Doon sa mga hindi naman nakakaranas lumayo sa Panginoon, relax lang po kayo dahil may inihanda po talaga ang Diyos para sa atin. Huwag po tayong nagmamadali mga kapatid na kung hindi natin natitikman yung blessing ng Panginoon, nakareserba po yan sa atin. Huwag tayong maingit kapag nakikita nating umuunlad, pinagpapala ng Diyos ang isang tao dahil yan ay sa kagustuhan ng Ama sa atin. Ganito niya pinapadama ang kanyang pag-ibig sa mga nagbabalik loob. Bibigyan niya talaga, bibihisan ng bago. Di po ba nakita natin yung kwento yan? Pag binasa natin, binigyan ng bagong balabal, sinuotan ng singsing, sinuotan ng maayos na damit, pinihisan, pinaliguan, at natutuwa ang ama sa kanyang ginagawa sa kanyang mga anak. Hindi ba dapat tayong masaya kapag may mga kapatid tayo sa Panginoon na nagbabalik loob sa Kanya? Ang usapin dito yung mga seryoso, kaya nakaranas ng ganito yung pagpapakumbaba ng bunso do sa prodigal son. Yung kanyang pagpapakumbaba, sabi niya, ang unang lumabas sa kanyang bibig, Ama, huwag mo kong tawaging anak. Ituring mo na lamang akong alipin. Hindi pumayag yung ama. Kaya sa mga nagbabalik loob sa Diyos na buhay, maniwala po kayo, mararamdaman ninyo ang pag-ibig ng Diyos Ama. Yung seryoso ang pinag-uusapan po natin dito yung talagang handang tumalikod sa kasalanan. Yung mga taong talagang buo ang loob na magsisi sa harapan ng Diyos, makakaranas ng ganitong klaseng favor. Bibihisan ng bagong kasuotan, kaya nga sabi ng Bible, ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang.
Ang bawat isa na lumalapit sa Panginoon ay binibigyan niya ng bagong buhay. Ganyan katindi ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Lagi siya, pag binasa natin yung kwentong ito, laging nakatanaw sa malayo yung ama at hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Ganito po katindi ang Diyos, yung karakter ng Diyos na ipinakita, lagi siyang naghihintay sa mga taong handang magbalik loob. Hindi lang basta sinalubong niyakap ng mahigpit ng ama ang kanyang alibughang anak. Sa mga taong nagbabalik loob sa Panginoon, ganito ang ipapadama ng Diyos. Hallelujah! Kaya huwag tayong nagagalit o naiinggit sa mga taong nakikita naman nating seryosong nagsisisi at pinagpapala ng Panginoong Diyos. Matuwa po tayo. Hindi, pagka pinagpapala at umaangat ang buhay ng isang mga nagbabalik loob sa Diyos, wag naman nating kainggitan, wag naman nating ikumpara yung ating mga sarili. Bakit siya? Bakit siya? Ako ang tagal ko ng pastor. Bakit itong baguhang pastor ay pinagpapala ng Diyos? Abay, wag nating questionin kung ano ang nais ng Diyos. Hindi yan nasusukat sa tagal ng paglilingkod o igsin ng paglilingkod. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung seryosong pagbabalik loob. Sabi naman ng iba, yung mga nagbabalik loob, yung iba, nahihiya na ako kaya hindi na ako nagpapakita sa simbahan. Anong ikinakahiya mo? Hindi nga tayo nahihiyang gumawa ng kasalanan eh. Yung pakayang pagbabalik loob sa Diyos ang ikakahiya po natin. Huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Panginoon. Ito, pinakita ng bunsong anak. Seryoso siya. Wala siyang pakialam kahit amoy baboy pa siya. Kahit ano pang itsura niya. Itong prodigal son na ito, ha. Wala siyang pake sa mga tao, basta ang mahalaga, makalapit siya sa kanyang ama. Kung papansinin pa natin yung mga gantong klase ng sentimiento sa loob at labas ng iglesia, hindi tayo makakabalik. Ay nakapokus lang yung anak sa kanyang pagbabalik. Ang sentimiento naman itong panganay, bakit naman ako? Hindi naman ako nakaranas ng ganito. Humihingi ako. Kumbaga, gusto kong magkatay. Hindi ako pwedeng magkatay. Nakalimutan ng panganay na lahat ng naandun na sa ama ay para na sa kanya. Kaya yung mga nananatili sa loob ng iglesyang hindi nakakaranas ng pagbabackslide, hindi nakakaranas ng panlalamig, huwag po kayong tumitigil sa paglilingkod kasi nakalaan lahat yan para sa inyo. Lahat ng makikita natin sa paligid, inihanda ng Diyos, di po ba sa creation ng Panginoon, lahat ng bagay, bago inilagay si Adan at si Eva, ito'y para sa kanyang mga nilikhang tao. Hallelujah, glory to God. At iyan ang isang bagay na masarap tingnan sa Diyos, ibang klaseng pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Ay nako, dapat natin po itong maintindihan. Make more time. Ibang klase ang Diyos, ayan na. Kaya meron akong mainit na tubig at medyo mayroon pa pong natitirang konting ubo. Okay, but tuloy-tuloy po tayo. Ayan, napakasarap isipin, ang sarap pag nilay-nilayan. Grabe yung pagmamahal ng Diyos kahit napakarumi natin. Sabi nga ng Isaiah 1:18, kahit gaano karumi, kahit gaano kapula, ang sabi doon, muli kang magniningning na tulad ng niebe. Huwag tayong naiinggit, Huwag tayong naiinggit kapag may umaasenso, kapag may binebless ang Panginoon, matuwa ka. Kasi yung iba nakukumpara lagi, tagal ko nang naglilingkod, tagal ko nang umaaten, bakit hindi ako binebless? Tanong, seryoso ba tayo? Baka hindi po tayo seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag seryoso tayo, may ginagawa po ang Diyos. Hallelujah! Kung may mga binebless na mga anak ng Panginoon, bay, congratulations, matuwa po tayo. Kaya kasabi ko nga po sa inyo, minsan nabanggit ko po dito sa live, nakakatuwang makita yung mga anak ng Panginoon o kapwa mananampalataya na pinagaganda ng buhay ng Diyos ang kanyang buhay, binibihisan ng Panginoon, binibihisan ng Panginoon ng bagong pagkatao kapag nakita nating nagbabalik loob sa Panginoon. Ito yung sinasabi ko madalas, ang Diyos hindi naman nagbibilang ng ating kasalanan. Ang binibilang niya, yung mga nagbabalik loob. Sabi nga, handa kong limutin, napag-oralan na po natin minsan, na handa kong limutin ang kasalanan, nililimot ng Diyos ang kasalanan ng tao kapag ito ay seryosong nagbabalik loob sa Diyos. Binubura ng Panginoon ang mga kasalanan ito sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya ang mahirap baka hindi nabura yung kasalanan, mabura pa yung ating pangalan doon sa aklat ng buhay, doon tayo madidisgrasya. Kaya dapat tayo natutuwa kapag may mga ganito, makigalak tayo kapag welcome na welcome natin yung mga taong gustong magbalik sa Panginoon. Hindi naman tayo papayag po doon na kunyari nagbabalik loob. Katulad niyan, pagkasimba pa lamang, by mamaya makikita mo nakaupo sa tong itan. Sino ba nang magagalak imbis na matuwa kayo, nagbalik loob, nagsimba? Abay, pag ikot mo, makikita mo yung naandun sa sugalan at nasa inuman, talaga namang hindi ka matutuwa. Sino ba nang matutuwa noon? Di mo ba? Hindi naman siyempre tayo natutuwa. Kahit nga ang Diyos hindi natutuwa. Kung tayo hindi natutuwa, di mas lalo po ang Diyos. Pero ang Diyos natutuwa doon sa mga seryoso. Yung pinakita rito ng prodigal son at pinakita yung ugali ng magkapatid, yung magkaiba po yung pag-uugali ng magkapatid. Yung panganay, naiinis. Huwag po tayong naiinis kapag kami binebless ang Panginoon na nagbabalik loob. Hallelujah! Kasi pinaparanas ng Diyos yung na siya ay welcome sa kanyang kaharian. Kaya yung mga taong talagang pinagpapala ng Panginoon dahil nagnanais na makabalik sa piling ng Diyos sa presensya ng Panginoon, praise God and glory to God. Ayan, yan po yung pagkakaiba ng seryoso. Ang seryoso, binibihisan. Grabe, sinuutan ng singsing. Sigurado ako, ginto yun. Tapos, binihisan ng bagong sandalyas. Talaga naman, ikuha nyo madali ng bagong sandalyas. Yung pinakamainam na balabala, nakalagay po yan doon. Pero sa kabila nito, yung panganay, hindi naman natutuwa. Hindi po ba sa bilang mga Kristiyano, dapat masaya po tayo, hindi yung kinamumuhian natin, kinaingitan natin, tapos sasabihin natin ang yabang-yabang na. Hindi ganoon, matuwa po tayo. Matuwa tayo kapag may mga umaasensyong Kristiyano, hallelujah, mga kapatid, ang tawag doon ay victory. Ganyan. At syempre, wag naman kalilimutan kapag umaangat ang buhay. Kapag tinitingnan ko po itong kwentong ito, sabi ko, grabe talaga, ang walang kamatayang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Ito yung tamang salita, ang walang kamatayang pag-ibig ng Diyos. Huwag po kayong maniniwala doon sa sinasabing walang kamatayang talapya. Namamatay nga yung tilapia. Sabi na napapanood din Ang tanging walang kamatayan lang ay ang pag-ibig ng Diyos na buhay. Minsan nauto tayo dun yung mga nakakapanood ng video na yun. Ako sabi ko, hindi, sinungaling tong tao ito. Ang Diyos lang ang walang kamatayan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kamatayan. Kahit pag tayo kahit gaano kalaki ang magiging pagkakamali po natin sa buhay, kapag tayo'y seryosong bumalik sa Panginoon, ganitong treatment, ulitin ko, ganitong klaseng treatment ang mararanasan natin sa Diyos na buhay. Bibihisan ng bagong kasuotan. Nako, ito'y bibihisan tayo ng bagong pagkatao. At ito napansin ko sa ama, proud na proud siya, pinangalandakan niya yung kanyang anak sa kanyang mga bisita. Narito ang aking anak na nagbalik loob. Itong isa, talagang makulit itong panganay na ito. Pabebe ang dating ng panganay ayaw pumasok sa loob, pabebe. Lumapit yung ama, halika na anak. Ayoko. Tapos nagmumukmuk na parang batang yung parang bata. Tagal-tagal ko nang naglilingkod, di mo man lang ako binigyan kahit isang matabang tupa o guya para ipaganda sa aking mga kaibigan. Nako, alam na alam nung ama kung bakit niya ito ginagawa, kung bakit hindi ibinibigay. Kasi alam nung ama na malulustay. Pambira, Kaya minsan wag tayo naghihinanakit sa Diyos kung hindi tayo nabibigyan kaagad. Kasi alam ng Diyos kung ikapapahamak po natin. Huwag tayong nagtatampo sa Diyos kung hindi agad dinidinig yung ating panalangin kasi our God knows best. Parang ganito lang yan. Daddy knows best. Hallelujah. Kaya alam ng Diyos, alam ng Diyos, humihingi tayo na halimbawa ng maraming pera, alam ng Diyos na malulus tayo, hindi muna talaga ibibigay tayo naman,
Pagka hindi pa tayo ready, talagang hindi ibibigay ng Panginoon yan kasi baka maubos lang. Ay, baka sabihin mo naman, bakit pastor yung prodigal son ibinigay ng Panginoon nung ama? Ha? Hindi pa naman sanay magtrabaho, walang alam na trabaho, bakit naman ibinigay? Makulit nga kasi. Ngayon, pag ibinigay po sa atin, binigyan tayo ng pagpapala, tapos nalustay, huwag na nating sisisihin ang Diyos. Ibibigay din naman Ang problema, sige, pinilit natin ng Panginoon, Lord, bigay mo to kasi kailangan. Ngayon, pag pinagpala ka na, tapos nalustay mo, naubos, nagka-problema ka, ay ikaw na yon. Sabi nung ama, anak, hindi mo ba alam na lahat ng akin ay sa'yo? Dapat makontento na tayo. Kaya nga ito, minsan na ituturo ko, lahat ng meron sa Diyos, para sa atin yan. Maghintay lang tayo ng tamang panahon kung kailan igagawad ng Diyos ang lahat ng ito. Huwag tayong nag-aapura, huwag tayong pong gagawa ng attitude katulad ng ginagawa ng iba. Katulad ng ginagawa ng iba. Ayoko nang maglingkod sa Panginoon, ayoko nang magsimba. Bakit? Tagal na tagal ko na nagsisimba, hindi pa rin ibinibigay ng Panginoon yung aking kailangan. Bakit yung nagkakaroon ng comparison? Bakit si ganito, pinagpapala? Bakit si ganito, hindi naman pala simba, pinagpapala? Huwag na po natin tingnan yun. Inilalaan ng Diyos ang pinaka-the best para sa atin. Yung the best of the best, kung mapapansin yung litanya ng ama, anak, lahat ng akin ay sayo. Yung the best of the best ay talagang inihahanda ng Panginoon sa atin. Magtiyaga lamang po tayo. Huwag tayong nag-aapura at baka madisgrasya po tayo. Basta gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin, gawin na lamang po natin at iyon na lamang po ang ating lakaran. Huwag tayong nagtatampo pagka hindi tayo pinagpapala sa panahong ito na kung maghintay po tayo, may perfect timing ang Diyos kung kailan ito igagawad sa atin, mga kapatid. I love it! You guys are so great! Yan. Ang Diyos po ay dakila. Alam niya lahat yan. Kahit naman tayong mga magulang, di po ba, alam natin kung ano yung mabuti sa ating mga anak. Ganon din po ang Diyos. Kaya minsan yung mga raming anak, naalala ko, marami po kami magkakapatid, minsan nagkakasamaan ng loob, kapag merong special treatment ang magulang, hindi naman natin naiintindihan kung bakit ganon. Merong mga pinapagawa ang mga magulang sa atin na hindi natin naiintindihan dahil mga bata pa nga tayo. Kaya nga dito, yung panganay, tingin ko parang bata pa to, no? Kasi parang pabebe talaga ang dating, pabebe. Nagtatampo talaga, sentimento, ayaw pumasok sa loob ng bahay, ayaw makikain, ayaw makisaya, no? Kaya dito ipinapakita ng ama, kaya nga sabi ko, ito po yung naging stand ko sa nung magbalik loob po tayo. Walang pwedeng umusga sa atin kung seryoso po tayong magbabalik loob sa Diyos. Meron naman kasi nagbabalik loob, parang nakakaloko Kunyari lang nagbabalik loob, isipin mo kasi simba pa, pag-ikot mo, makikita mo, sa tungitan mo makikita. Yung bahay, makikita mo, parang beer house na. Ang daming nag-iinuman. Kahit naman ang Diyos, hindi siguro matutuwa doon. Ikaw nga, tsaka hindi ka naman talaga matutuwa pag gano'n ang nakikita mo. Di mo ba? Baka hindi ho ipaghanda ng baboy yun Ay nako. Hindi naman konsentidor ang Diyos. Di siyempre, iba iyahatol ng Panginoon Diyos. Pero sa nagbabalik loob, ito yung makikita natin dito. Sa mga nagbabalik loob, huwag tayong naiinggit. Sa mga pinagpapalang nagsisisi, huwag tayong maiinggit. Yung karanasan natin, sino ba yan? Kabago-bago, akala mo kung sino? Naku, Diyos ko po, sabi ko, ano ba naman yan? Ang mga naging persecutor ko pa man din ay yung mga taong talaga namang inaasahan mo kung minsan na siya magtataas sa'yo, papalapit sa Panginoon, hindi. Yung pa yung magbabagsak sa'yo Ay, nako, purihin po ang Panginoon Diyos dito sa umagang ito. Kaya minsan, matuwa po tayo, huwag tayong naiinggit mga kapatid. Ano yung ating mga sentimiento sa buhay? Kapag may mga gumaganda ang buhay, mga kapatid, tayo po ay makigalak sa kanilang mga nagiging karanasan sa pagbabalik loob.
Lagi nating isa sa isip na ang Diyos ay mayroong inihanda para sa atin. Sa bawat individual, may inilaan ang Diyos. Nakalagay po doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, huwag tayo magsasawa sa paggawa sapagkat sa takdang panahon ay may inilaan ang Diyos sa ating mga buhay. Dapat lang alalahanin na mayroon. Sabi ko nga po sa inyo, maganda sa ginagawa po natin, huwag po kayong magsasawa. May inihahanda po ang Panginoon habang sa paglipas ng mga araw, may inihahanda ang Diyos sa atin. Ang buhay sa puso mo, mapagkailanman, tinig sa itaas. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, may inihahanda po siya. Hintayin po natin yung perfect timing ng Diyos. Dahil siya'y tunay. Habang lumilipas ang panahon, tandaan po natin, God is a great rewarder. Hindi po ako magbubuhat ng bangko. Ako tuwan-tuwa ako doon sa mga taong binebless ng Panginoon. Lalo na pag nakita mong bumalik, tapos nakita mong pinagpala, abay matuwa po tayo. Tumawag ka at manalangin. Nakakatuwang tingnan yung mga kapatid na talagang umangat ang buhay. Tapos nakikita mo na in your eyes, makita mo na binebless ng Diyos. Hindi ba masarap makigala? Kung na tayong kontrabida, salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. kung gusto natin maging bida sa paningin ng Ama, may makigalak tayo. Sabi nga, pag may binebless, may nakita kang kapatid na nagbalik loob, tapos biglang-bigla, binigyan ng Panginoon Diyos ng sasakyan. Ito lang ang bukang bibig mo. Ako na yung kasunod. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Huwag po natin gagawin na, ako din. Basta yung meron ng kasunod, laging may gagawin ang Panginoon. Iba't iba yung blessing niya, napakadami. Hindi natin kayang ubusin ang kayamanan sa langit. Dahil siya'y tunay. Hindi natin kayang ubusin itong mga pagpapalang ito. Maniwala po kayo. Kaya tayo nauubusan minsan kasi yung laman ng ating puso, yun ang nagiging problema. Lagi niyan, sabi nga our God is a good provider. He is our Jehovah Rapha. He is our Jehovah Jireh. Pagtawag niya ang pakinggan, salitang buhay sa puso mo, magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya. Hindi kayang ubusin. Naku, maniwala kayo. Kaya matuwa tayo pagka mayroong mga ministry na umuunlad, matuwa tayo. Basta tamang pag-unlad Kaya ito, aray ko. Ito, meron akong sasabihin baka magtaas kayo ng kilay. Pero ito lang sasabihin ko. Ako hindi ako masaya na merong mga ministry na umaasenso dahil sa panunulisit. Hindi ako masaya doon. Nakapagpagawa ng magandang simbahan, ang daming sulisit na ginawa, hindi ho glory ng Lord ang mararamdaman mo doon. Yung mga tao na bigay na proud na proud. Masarap yung ikaw ay nakakapagpaganda ng buhay, bahay, simbahan, na talagang galing sa Diyos, na may mga ginamit ang tao na hindi ka nag-ask ng something sa ibang tao. Yung kusa silang magbibigay, yun ang maganda ron. Pero pagka meron kang mga pasobre-sobreng estilo, hindi ho nakakatuwa. Tapos magyayabang, ang ganda na simbahan namin. Saan nang galing? Sa sulisit. Alam niyo bang meron pong isang tao dito na may kaya sa buhay, nilapitan ng isang Kristiyano, may dala-dalang sobre. Bakit? Anong kailangan nyo? Magsusulisit lang po kami dahil may project po kami sa simbahan. Alam niyo sagot ng mayaman? Akala ko ba mayaman ang Diyos nyo? Bakit ganyan ang ugali ninyo? Bakit ganyan nagsusulisit kayo? Pinangangaral yung mayaman ng Diyos nyo, tapos para kayong mga pulubing nangihingi. Ang blessing po kasi kusang dumarating. Hindi ka pa man humihingi, alam na ng Diyos. Tingnan nyo yung prodigal son. Malayo pa nakatanaw ang ama. Alam na niya yung gagawin, yung perspective ng ama. Malayo pa, tumatakbo yung anak. Mabilis ang instinct ng ama. Bihisan ito, ibigay ang the best, ibigay yung singsing, suotan ng bagong sandalyas. Ganun ang Diyos.
dahil siya'y tunay. Alam kasi ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung the best para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang nararapat sa atin. Ngayon, kung may mga individual na pinapakita dito ang Biblia na may mga pinagpapala, may mayaman, may mahirap, ang tandaan natin, ang Diyos pantay-pantay kung tumingin. Siya rin nakikinig sa atin. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Dahil siya ay Basta ito alam ko, ito lang ang alam ko. God knows the best. Kaya nga meron tayong kasabihan, give the best and you will experience the best. buhay sa puso mo, mapagkailanman. Pag handa tayong tumalikod sa masama, tandaan nyo, laging bukas palad ang Diyos. Itong kwentong ito'y larawan ng Panginoon kung paano nyo pinadama ang kanyang pag-ibig. Ito'y kwento ng isang dakilang pag-ibig ng Diyos na buhay. Ito'y kwento ng dakila niyang walang hanggang pag-ibig na tinatawag na agape love, the God's kind of love, yung the highest level of love. Kaya ano man ang sitwasyon ng buhay natin, huwag tayong mag-aatubiling bumalik sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos. At doon naman tayong mga nakatayo naman, huwag naman kayong naiinggit. Bakit siya? Kababalik lang, pinagpala. Bakit ako? Tagal-tagal na, hindi pa ako pinagpapala ng Diyos. Nako naman. Hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa buhay ng iba. Hindi natin pwedeng ikumpara kung anong blessing na meron tayo sa iba. Hindi natin pwedeng ikumpara yung estado natin sa buhay ng iba. Tulad ng ginawa nitong panganay na ito sa kwento ng prodigal son at yung prodigal's brother. Hindi natin pwedeng ikumpara. Tandaan nyo, lagi tayong mag-focus sa Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang makabubuti para sa atin. At para naman sa panawagan na ito, matuwa tayo kapag kami mga nagbabalik loob, tapos bigla pang mas mayaman sa'yo, huwag kang magtaka. Natutuwa ang Diyos kapag seryosong nagbabalik loob, babaguhin niya talaga ang buhay natin. Babaguhin talaga ng Panginoon. Hindi po yan kayang pasinungalingan. Yung iba lang kasi nainip, bakit ako? Tagal-tagal ko nang nagsisimba. Tagal-tagal ko nang naglilingkod. Naku, tama, gas-gas na pong katwiran yan. Ang pinakamahalaga po dyan, magpatuloy po tayo. Gawin pa rin natin. Naku, maniwala kayo. Paparanas ng Panginoon lahat yan. Sikat may dalang pag-asa. Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Ama, napakabuti mo. Hindi po namin matatawaran ang iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa dakilang pag-ibig na patuloy mo pinaparanas kahit ang dami namin pagkukulang. Naririyan ka pa rin, Panginoon, talagang pinadarama mo from everlasting to everlasting ang iyong pagkalinga at pagmamahal sa iyong mga anak. Marami pong salamat o Panginoon. To God be the highest glory. Maging ang mga naririto sa platform na ito, Panginoon, iparanas mo rin po yung the same love na pinakita nyo po dito, Panginoon. The same love, Panginoon. At naway mabago po yung aming mga attitude. Mawala sa aming mga katawan ng inggit, ang mga selos. Mawala po sa amin lahat ito, Panginoon. Yung mga pride of life, Panginoon. Mamputol po lahat ito. Isinusuko namin to sa iyong mga kamay, Panginoon. At maghari lamang ang banal na Espiritu Santo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, O Diyos, na napakabuti, walang hanggan ng pag-ibig. Marami pong salamat, Panginoon. Hindi po ito sasapat. Pero Lord, hanggat kami ay humihinga, palagi naming sasambitin ng aming mga labi. Marami pong salamat. Dahil siya ay tapat at banal. Maraming salamat sa mga kagalingan ng aming mga pisikal na katawan at sa pag-iingat mo po sa amin. Salitang buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa bawat pamilya. Tinig sa itaas. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, marami pong salamat. Tinig na mula sa Diyos. Maraming salamat. Tinig sa itaas. Pagtawag niya ang pakinggan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. To God be the highest glory. Ang tanging mong gawin. To
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Mula sa Diyos. Amen. Dahil siya'y tunay. Kaya congratulations po mga kapatid. Itong araw na ito blessed na blessed. Kaya lagi, at sabi ko sa inyo, maging bukang bibig natin ito. Ang paningin ng Panginoon Diyos ay paruot parito na pagmamasdan niya tayo mula sa kalangitan. O, isa nga po pala, nag-review po ako ng mga comments, at salamat po doon sa mga good comments. Meron pong mga kapatid natin na nahahack po yung mga account at nagagamit pong gamitin, unawain po natin kapag medyo may mga bastos tayong nakitang comment. Chineche ko po yun, chineche ko po at inuusisa po natin. Pagka may mga foul words po ako nakita, binubura ko po talaga at binablock po natin. Kailangan po nilang sabihin lang kung nahack po sila o hindi. Kasi madali naman pong matrace. May mga hacker po kasi, pumapasok po doon sa ating program. Huwag po nating i-judge agad. Unawain po natin, baka hindi sila yon. Napakabuti po ng Panginoon. Yung iba, sana maging attitude ng lahat, yung maging masaya tayo pag may nakita tayo nagbabalik loob sa Panginoon, tapos ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Matuwa po tayong lahat. Matuwa tayo, huwag nating i-judge yung tao. Napakabuti ng Diyos. Hindi mahirap usgahan, mahirap umusga. Huwag natin pag-aralan yung magiging judgmental. Itong kapatid na ito kasi, naging judgmental sa kapatid niya. Nagkaroon pa ng comparison. Patong-patong na kaso ito kung tutusin. Yung kanyang hinanakit, nagtrabaho ako, hindi mo lang ako binigyan ng regalo, tapos itong waldas, pinagkatay mo pa ng matabang guya. Hindi nakita nung panganay na siya, ang ganda ng buhay niya kumpara doon sa kanyang kapatid. Dapat lang alalahanin na may... Kaya yung mga nananatili sa Panginoon, relax lang po tayo. Pag may nagbabalik loob, tas biglang binilis ng Panginoon, huwag tayong nagsisintimiento sa Diyos. Matuwa po tayo kasi ang kaharian ay nasa sa atin. Sa puso mo, magpakailanman. Magalak tayo sapagkat inihanda na ng Panginoon ng lahat. Tinig na mula sa Diyos. Okay, marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon. At syempre, yung mga nanonood, nakita ko yung pangalan nung... Okay, batiin po natin itong taga Siargao. Kay Sister Elsenia Sulapas ng Siargao. Sa hirap na Ay, may nanonood sa Russia, from Russia. Oh, grabe. Kayang-kaya niyang wakas. Marami pong salamat sa Diyos. Siyempre, salamat. Nakita ko po si Pastor, si Reverend Emily Villan ng Baguio City at yung mga kamag-anak po niya. At Ma'am Rosel Obsede ng Lukban, Quezon, yung aming pong principal sa paralang elementarya ng Lukban 7. Ma'am, mag-message lang po kayo sa akin kung okay na po yung mga form na pinadala ko po kay sa aking pinsan para madalahan po kayo ng pampibing. Ang tanging mong buwing gabay. Ay, good morning po kay Sister Lita Sarmiento, Geneta. Ay, pinagpala. Magandang umaga po. Welcome sa Tinig sa Itaas. At kay Pastor Bonnie ng Revival Church Paigal ng Gimban, Nueva Ecija. Sa itaas ang tanging mong buwing gabay. Tinig na mula sa Diyos. Dahil siya'y tunay. Baka po makauwi ako ng Lukban, ma'am. Magdadala po ako. Marami po tayong stock ngayon. Salamat po na inyong ng marami dyan sa ating po mga kapatid mula sa Dubai, sa Qatar, at sa Taiwan, kay Ate Edeline Arosena, marami pong salamat.
At maging doon po sa mga kaibigan po natin sa Saudi Arabia, kay Joy Eugenio ng Saudi Arabia, kay Princess Canal ng Saudi Arabia sa Riyadh. Marami pong salamat dyan sa Kuwait, yung mga kapatid po natin dyan na nanonood, mga kababayan po natin na nakakapanood po ng ating pong programa. Maraming salamat sa Diyos ko, ang dakilang papuri at pasasalamat sa inyong mga buhay. Isa lamang po ang lagi kong panalangin sa lahat ng nakikita ko po rito at nakakapanood. Pagpalain kayo ng Diyos. Sangit ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Marami pong himala ang salita ng Panginoon. Minsan basta na-absorb po natin, maniwala po kayo, there is a manifestation power of the Word of God. Ay, welcome po Ma'am Elizabeth Malen. Maraming salamat kay Pastor Dexter ng Metro Manila. Kumusta kaibigan? Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa iyo. Magandang umaga at mga pinagpala. Talaga naman pong isang masiglang umaga. Hallelujah. Glory to Jesus. Maraming sorpresa talaga ang Panginoon. Sa mga nagbabalik loob, ito po sasabihin ko sa inyo. Yung sa mga gusto magbalik, huwag po kayong mahihiya. Marami pong sorpresa ang Diyos sa mga nagbabalik loob. Basta seryoso Ang usapin dito seryoso. Ang daming sorpresa naranasan po natin. Sikat may dalang pag-asa. Naranasan po natin mga kapatid. Simulang pa sa... Salamat po sa magandang comment kay Sister Norma Bedford ng Melbourne, Australia. Marami pong salamat. At si Chinanay Tess Casanyas, binabati ko po kanina tumatawag. Pag naka-live na po kasi hindi ko na po ako makasagot. Kung delay po ang signal po sa inyo, ayan, pumapasok po yan. Ay, makita po ninyo. Basta hintayin nyo lamang po, lalabas at lalabas po yan. Depende po yan sa signal. Kaya nga sentimiento ng iba, bakit ako ang nahuhuli? Kanina pa ako nakabang. Depende yan sa signal. Dahil siya'y tunay. Nakakatuwa yung mga kapatid po natin dito. Pasensya po ay medyo slow down yung aking momentum ng energy dahil medyo masama po talaga yung pakiramdam ng katawan ko. Pero anyway, ito po tayo at nagpupuri sa Panginoon. Hindi ako makabuelo, masakit yung lalabunan ko Ayan. Buto na lang wala nang COVID kundi yayariin ako dito. Nakikinig sa atin, tayo'y kanyang mahal. Ay nako. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti. Alam niyo kung bakit hindi ako grabe yung pagmamahal ng Diyos. Pinaranas po kasi sa akin ng Panginoon ito. Kaya nakaka-relate po akong mabuti. Ang daming judgment kong inabot nung nagbabalik loob ako sa Panginoon. Ang sabi pa nga ng iba sa akin, si Alex wala yan, walang kwenta yan. Grabe babalik din yan sa dati. Mga bukang bibig nila. Kaya halos ilang beses din akong nagpabalik-balik sa Panginoon. Pero nitong huli talagang nagseryoso na po ako. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Gusto ko na po talagang magbalik. Hindi po ako tinanggap. Maniwala po kayo, hindi po ako tinanggap. Ayaw akong tanggapin ng lipunan. Lalo na yung mga organization ng mga kapatiran. Ayaw. Kay si Sister Lita nagko-comment, Pastor Christian din po ako. At natatakpan yung pangalan ng church. JSIMJ. Taga saan po kayo, Sister Lita? Pwede po bang malaman yung mga lugar ninyo, yung mga nanonood? Sister Andrea Bracero mula sa Sukat, Paranaque. Magandang umaga. Sabi ko nga, tutuloy natin habang nag-uubos tayo ng oras at nagpiprepare kayo ng mga gagawin. Dinanas ko po yan, grabe. Nung nagpapasimula po tayo, nung nagbalik loob tayo sa Panginoon, ay grabe. Ang daming paghusga. Sino ba yan? Saan ba galing yan? Wanted yan, takas yan, masama ugali yan. Ay ewan ko pa sino kaya masama ugali. Alam nyo, minsan pag nag-express tayo ng kapintasan ng iba, lumalabas yung pagkatao nung nagsasalita. Grabe nun, halos hindi ko malaman kung paano ako magsisimula. Kasi ang bumabati ko sa atin, mismo mga taong inaasahan mong makakatulong sa'yo.
Meron pong nanonood sa atin mula sa Laguna. Nakalimutan ko isulat yung pangalan niya na bumati po kahapon. Mula sa iyo. Okay, from Quezon City. Naku, marami pong nanonood dyan sa mga taga Quezon City. Meron po tayong nanonood mula sa Fairview. Salitang buhay sa puso mo magpagkailan. Marami po tayong taga-subaybay po na taga Metro Manila. Yung iba po ayaw, pag hindi nyo napindot kasi screen, hindi ko po makikita yung iba. Tinignan mula sa iyo. Okay, marami pong salamat. Dahil sa sunay. Ano pa ba? Masarap magkwento eh. Kasi ang sarap nung pinaranas po sa atin ng Panginoon. Kahit ang daming judgment na dumating po sa atin, maraming kapintasan, hindi po tayo nagpatinag. Ang basta ang mahalaga, ramdam mo yung pagyakap ng Ama sa langit. Basta nararamdaman mo siya, tumuloy ka lang. Ayo, nasa Mindoro Occidental. Uy, Magsaysay Occidental Mindoro. Hallelujah, glory to Jesus. Marami po tayong kaibigan dyan, ang mga Casanyas family. At kay Ate, nalimutan ko tuloy kasi di ko na nakikita. From San Jose Occidental Mindoro, marami po tayong kaibigan dyan. Na mayroong nagmamahal. Ay Nanay Tess Casanyas, magandang umaga. Mula sa San Jose Occidental Mindoro. Niya ang pakinggan. Okay, tuloy natin ng konti bago tayo magtapos ng tuluyan. Maraming salamat sa Diyos kasi kahit sa kabila ng mga pangit nating karanasan, ipinapadama ng Panginoon. Ipinapadama ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. Reject man tayo sa tao, hindi po tayo reject sa Diyos. Hindi naman nagtataboy ang Diyos maliwanag naman po yung nakalagay doon Hindi nagtataboy ang Diyos doon sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. Tao lang talaga masyadong judgmental. Kaya niyang wakasan. Okay, marami pong salamat. Siyempre, may mga pasok pa po tayo, no? May mga trabaho pa po yung iba. Marami pong salamat sa inyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng makapangyarihang Panginoong Jesucristo. Ingatan po kayo, patnubayan po kayo, samahan kayo sa lahat ng ating ginagawa ngayong maghapong ito. Sa lahat ng araw na daraan pa, no? Mula Lunes hanggang Biyernes, glory to God. Hallelujah. Uy, may nanonood mula sa Tagaytay City. Welcome po kay Ana Lu Estores. Magandang umaga. Welcome sa Tinig sa Itaas. Ang papuri po ay sa Diyos. Salamat sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo kung bakit nakakatayo tayo dito. Damang-dama natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa kabila ng maraming batikos, salamat sa pagmamahal ng Diyos. Kaya naranasan natin yung matabang buya. Bakit? Nako, ito po yung larawan ng pagpapala ng Panginoon kung bakit natin nararanasan yung masaganang buhay. Kaya katulad niya, kagabi lang po may kausap po tayo. Iniimbita po tayo papuntang Cebu. Naantay ko pa po yung invitation ko mula sa United Kingdom. May nauna na, may nag-iimbita na po sa akin this year, papuntang Cebu. Ako, grabe talaga. Ganito po yung promotion ng Panginoon. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Nag-uusap po kami kagabi. Sabi ko, sige po, sabihin nyo lang po kung kailan. Ayan, para po baka masagasaan po yung ating mga schedule. Para may ayos ko po yung may iwan pansamantala. Ilang araw po ba? Mga 4 na araw tayo sa Cebu. Wow! Grabe. Ibang klase mag-trip ang Panginoon. This year po yung plano. May schedule po siya. Sige po kako. Walang problema. Kasama po ako papuntang Cebu. Ang sarap maglingkod sa Lord, di ba? Pag bumabalik talaga sa Panginoon, ang daming preparation ng Lord. Nagle-level up. Yung mga taga-United Kingdom, mga kamag-anak, inaantay ko lang invitation nila. Talagang pupunta ako dyan. Glory to God, glory to God. Sige po, magpapaalam na po ako. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo pong lahat dyan. To God be the highest glory. Ingatan po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong magsasawa, mga kapatid. Tandaan natin, i-prepare a table sa buhay po natin. Naghahanda po ang Panginoon ng maraming gagawin sa atin. Maraming inihanda ang Panginoon. Pinagpala ka, kapatid. Kaya nga, I am blessed. Maraming salamat po.